Okay, pag-aralan naman natin yung mga pagbabagong panlipunan ng mga Pilipino. Sabi ganon, ang mga panlipunang pagbabagong ipinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas ay isinagawa upang mapaunlad ang mga programa at serbisyong panlipunan para sa mga Pilipino at Amerika sa Pilipinas. Okay, alamin natin kung ano yung mga pagbabago sa sistemang pang-edukasyon. Kung ikukumpara sa mga Espanyol noon, malaki po ang pagkakaiba ng patakarang pang-edukasyon kumpara sa mga Amerikano. Ang malawakang programa at patakaran ng mga Amerikano para sa edukasyon ng mga Pilipino ay bahagi ng kanilang estratehiya. Para sa ganon, mapabilis yung at mapahupa ang panlalaban ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng mga Amerikano sa Pilipinas. Okay. Bukod doon, nais nilang makalikha ng mga edukadong Pilipino na siyang magiging tagapaghatid at tagapagpaunawa sa mga kapwa Pilipino tungkol sa di umano'y mabubuting adhikain ng USN. Gusto nilang gamitin yung pag-aaral para sa ganon, lubos na maintindihan ng mga Pilipino na maganda yung hangarin nila sa ating bansang Pilipinas. Okay, una po, nagkaroon ng edukasyon sa elementarya. Pinatupad yung Batas Bilang 74 na kung saan pagtatayo ng mga paaralang pang-elementarya sa buong kapuluan at ito po ay libre. Nabigyan sila ng mas malaking pagkakataon yung mga Pilipino na makapag-aral, na kung saan dati kasi piling mga lugar o mga pulo lang yung mayroong paaralan. Pero ngayon, buong pulo na ay tatayuan ng elementarya at ito ay libre. Nagkaroon din ng paaralang normal. Yung paaralang normal na to, ito yung makakapagsanay sa mga Pilipinong guro sa mga kabataan. Pangalawa, ginamit po yung wikang Ingles na sa kanilang pagtuturo. At ang mga naging unang guro po sa Pilipinas ay yung mga sundalong Amerikano. Ngayon, habang lumilipas yung panahon, yung mga sundalong Amerikano na yon, napalitan po ng mga tinatawag na Thomasites. At ito po mga Thomasites na to, mga guro mula sa USA na kung saan, kaya tinawag silang Thomasite, nakasakay po sila sa barko na SS Thomas. Ngayon po, meron ding tinatawag na edukasyong sekundarya at tersyara, na kung saan nabigyan ng mas malaking pagkakataon ang mga Pilipinong mahuhusay at matatalino na higit pang hasain ang kanilang kakayahan nang maipatupad po yung Pensionado Act o Batas Pensionado. Ito po ay isang programang nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makapag-aral sa USA at yung mga Pilipino na makakapag-aral po sa USA ay tatawagin na pensionado. Tulungan sila na makapag-aral. Ngayon po, naipatupad yung Batas Gabaldon ng 1907 na kung saan yung mga Amerikano naglaan ng 1 milyong piso na budgets para sa mga paaralang elementarya kasi nga libre lang, walang binabayaran yung mga Pilipino noon. Para sa ganon, makapag-aral lahat. Naipatupad din yung Batas 1870 ng 1908 na kung saan nagbigay daan sa pagpapatayo ng Universidad ng Pilipinas. Ngayon po, ito pong Universidad ng Pilipinas, ito na po yung time na kung saan pwede nang mag-aral ng college yung mga Pilipino, mayaman man o mahirap. Ngayon po, nagtayo din ng pamantasan para sa mga kababaihan. Ito pong school na to, ito po yung mga school na kung saan mga puro babae yung nag-aaral. Yung Eskwela de Señoritas at Philippine Women's University. Puro kababaihan po yung nag-aaral dyan. Walang lalaki. At yung una pong pamantasan sa labas ng Maynila na naitayo ay yung Silliman University. Yan po. Mapapansin natin, mas maganda yung edukasyon ngayon kaysa sa mga Espanyol noon na kung saan yung mga mayayaman, yung mga ilustrado lang yung pwedeng mag-aral. Ngayon po, binibigyan na ng pagkakataon yung mga Pilipino na makapag-aral, hindi lamang elementarya, hindi lang hanggang grade 3, kundi maging secondary hanggang high school hanggang college.
Okay, pangalawa, pagbabago ng sistemang transportasyon at komunikasyon, pati yung mga sasakyan at paraan ng pakikipag-usap sa mga malalayong lugar ay nabago din ng mga Amerikano. Bago pa man dumating yung mga Amerikano sa Pilipinas, meron ng mga teknolohiya ng telegrapo o yung sulat noong 1873 at noong 1880 nagkaroon ng komunikasyon sa Luzon patungo sa Spain sa pamamagitan ng kable telegrapo. Ngayon po, para mapabilis at mapadali yung transaksyon ng mga Amerikano sa loob at labas ng Pilipinas, isa sa mga pangunahing proyekto nila yung pagtatayo ng istasyon ng radyo sa lahat ng mauunlad na lungsod sa panahon ng pamumuno ni Gobernador General Theodore Roosevelt Jr. Ngayon, pag nakita nila na maunlad yung bansa na to, tatayuan nila yon ng istasyon ng radyo para sa ganon nakakasagap ng balita yung mga Pilipino. Kasi ng panahon na yon meron naman ng radyo. Sa transportasyon naman, sa sasakyan naman, sinikap nila na mapagawa yung marami pang kalsada at saka tulay, hindi lamang sa Manila. Kasi dati, dito sa Pilipinas, nagbabiyahe sa pamamagitan ng barko tapos hindi pa sementado yung mga kalsada. Pero pagdating nila, pinaayos nila, ginawa nilang sementado lahat ng kalsada. Pinakilala din nila yung paggamit ng automobile o kotse. Dahil sa mga Amerikano, nakilala ng mga Pilipino ang kotse. Kasi dati noon, uso pa yung, uso pa dito yung kalesa. Nagpatayo din sila ng riles ng mga tren. Mas mabilis na to kaysa sa mga kotse. Napabilis at direktang napag-ugnay ang sistema ng transportasyon sa Kalakhang, Maynila mula Hilaga at Timog. Meron ng sasakyan mula Hilaga at saka sa Timog na kung saan tuloy-tuloy ang biyahe at hindi na pahinto-hinto. Pangatlo, pagbabago sa serbisyong pangkalusugan. Okay. Noong panahon ng mga Espanyol at saka ilang ilustrado, naipakilala naman na yung medicine o yung medisina sa Pilipinas. Pero, naging limited lang to or limitado lamang. Kasi nga, para lamang sa mayayaman ito noong panahon ng mga Espanyol. Yung mga karaniwang Pilipino naman, umaasa sa mga tradisyonal na paraan o sa paggamit ng mga dahon-dahon kapag meron kang sakit. Hindi rin gaanong maalam yung mga Pilipino sa sistema ng sanitasyon o hindi sila marunong kung paano ba maging malinis o makikiiwas sa mga sakit, hindi lamang sa katawan, kundi sa ating kapaligiran. Kaya maraming namamatay nun sa epidemya o pagkalat ng sakit. Ilan sa mga sakit nun ay malaria, yung sobrang taas na lagnat, cholera, tuberculosis, at dysenteria. Naging sanhi yun na kamatayan ng mga Pilipino kasi hindi nila alam yung gagawin para mahinto, maitigil o makaiwas sa mga sakit na to. Kaya nung time ng mga panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas, nagtayo po ng lupon ng pampublikong kalusugan. Layunin po nito na makapagtayo ng mga pagamutan katulad ng mga ospital o klinik. Para sa ganon, mas madaling makapagtanong yung mga Pilipino ng tungkol sa nararamdaman nila sa mga kanilang katawan, mga sakit nila, at magbigay kaalaman para makaiwas sa mga sakit at hindi na ito kumalat kung mayroon mang mga sakit. Bukod din, nagpatayo din sila ng mga leprosarium o dito dinadala yung mga may sakit at mga pasilidad para sa mga may kapansanan. Binigyang pahalaga ng mga Amerikano yung kalusugan ng mga Pilipino noong time nila dito sa ating bansa.